Amen. Ano? Nasa amin? Amen. Kala ko nasa amin. So, let's go to the book of Psalms, chapter 33, verses 1 to 11. Okay? Ito yung panambitan ng David. Sabi rito, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. I have seen you in the sanctuary and beheld your power and your glory, because your love is better than life. My lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. My soul will be satisfied as with the riches of foods. With singing lips my mouth will praise you. On my bed I remember you. I think of you through the watches of the night. Because you are my help, I sing in the shadow of your wings. My soul clings to you. Your right hand upholds me. They who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over to the sword and become foods for jackals. But the king will rejoice in God. All who swear by God's name will praise him, while the mouths of liars will be silenced. The Lord will bless for the reading of his word. Let's pray. Lord, thank you, Father God, for this morning, Lord. Thank you, Father God, for the weather. Thank you for everything that you have done in our life. Thank you, Father God, you've always been faithful, Panginoon, though we are not faithful, Lord. Thank you, Father God. Holy Spirit, we invite you to be the real teacher, the real preacher for this message today. In Jesus' name, amen. So, sa ating binasa, ito po ay nagpapakita ng pananabik sa presensya ng Diyos. Ito po ay awig ni David nang siya'y nasa ilang, nang siya'y nandoon sa disyerto ng Judah. Po. Psalm 63 shows us that the priority of this man of God under pressure. So if you are or I were under the kinds of pressure David faced at this point in his life. So I doubt if we would be writing songs if we did. The song would probably contain a lot of urgent requests. Help, God, get me out of here. Parang gano'n. Naalala ko tuloy yung kanta ni Gary B. Take me out. Diba? David write a song like Psalms. But it's interesting, Psalm 63 contains no petition. David expresses longing for God, presence, grace, joy, fellowship with God, confidence in God's salvation. But there is not one word of asking for temporal or even spiritual blessing. The Psalm shows us that David's priority was to seek the Lord. See? Yun yung priority ni David lagi. Hanapin ang presensya ng Panginoon. So there are three vital signs of a person who is hungry for God. Amen? So are you ready? Amen. Thank you for the one who are already. You are spiritually hungry. Number one, if God is your desire. If God is your desire. Okay, sabi rito, O God, okay, ito yung sabi ni David, O God, you are my God. Earnestly, I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. Ganda ng David, no? No matter what trial comes into our life, we will be able to handle them properly. If you make God your desire. Okay? If God is your desire. So, if you make God your desire.
Sabi sa Tagalog, O God, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging ikaw nga ang hangad. Sabi niya, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ganda ng awit ni David. Para siyang tuyong lupa. So your desire determines what you deserve. Yung nasa, yung desire, diba? Yung nasa, yung desire mo. Kasi, ang hahanap-hanapin mo, ang Diyos. Diba? Sabi niya, O Diyos, ikaw, ang Diyos na lagi kong hinahanap. Diba? Kapag desire mo, kapag nasa mo, lagi mong hinahanap. So, ang hinahanap-hanap mo ay nakaka-apekto sa buhay mo, kapatid. So, ano ang hinahanap-hanap mo? Hinahanap mo ba ang mall? Jowa? Bisyo? Lakwatsa? Gimmick? Ano yung hinahanap mo? Ano yung desire mo? Pag mundo ang hahanap-hanapin mo, sigurado sira ang buhay mo. What if si Jesus ang hahanap-hanapin mo? What if kung si Jesus ang hinahanap-hanap mo? The psalmist said in verse 3, because your love is better than life. Kaya hinahanap ni David. Sabi, ang pag-ibig ng Diyos, sabi, your love is better than life. My lips will glorify you. So, ibig sabihin, kapatid, hindi ka talo kapag si Lord ang desire mo. No? Wala kang katalo-talo kapag si Lord ang dinidesire mo. Kapag si Lord yung nasa puso mo, kapag si Lord yung sa umaga pa lang hinahanap-hanap mo, kapag si Lord, diba, yung nais mo, yung nasa mo. Ito si David, sabi niya, your love is better than life. Kaya siguro ganon si David kasidhi. Ganon siya, ganon kasidhi yung kanyang paghanap sa Panginoon, sa Diyos, sa tuwing umaga, sa bawat umaga. Diba? Kaya yung sabi ng awit, yung Lamentation 3:23, the steadfast of the Lord never ceases. They are new every morning. So kapag hinahanap mo ang Panginoon yung kanyang pag-ibig, pag nasumpungan mo siya sa iyong pag-devotion, sabi, they are new. Yung salita ng Diyos, laging bago. Araw-araw, bibigyan ka ng bagong kapahayagan, bagong pag-asa ng Panginoon. Kasi bakit? Sabi ni David, God's love is better than life. Higit pa sa buhay, higit pa sa hinahanap mo. Kaya nung masumpungan ni David, sabi niya, my lips will glorify you. Paano tayo gumigising? Paano tayo, kapag gising natin, ano yung una nating sinasabi? Ano yung una nating hinahanap? Sa totoo lang, ano una nating hinahanap? Cellphone. Po ba? Si David, paggising niya, hinahanap niya ang Panginoon. Ninanais niya, nasa ng puso niya. Iba yung kapag nasa mo, di ba? Kapag, di ba, kapag nagnanasa ka sa isang bagay, lagi mo gusto mo siyang makita palagi. Kapag naalala ko meron akong gustong relo. Araw-araw nadadaanan ko siya nung nasa gilid pa ako. Tinitingnan ko siya. Talagang gustong-gusto ko siya. Nag-umpisa siya siya sa 7 lapad ng presyo. Tingnan ko siya. Makalipas ang 6 na buwan, nag-5 lapad na lang siya. Hindi pa rin siya nawawala. Hanggang umabot na lang siya ng 4 na lapad, binili ko na siya. Kapag mayroon kang nais, araw-araw, gusto mong nakikita. How much more pa kung nasain natin ang Panginoon? How much more if God is our desire? Just like David. Yun mo, parang si David, parang kumbaga pa, higit, talo pa yung in love.
kapag nasa mo. Di po ba? Kay masama man yan o mabuti, kapag nasa mo yan, gagawa at gagawa ka ng paraan. May gagawin at gagawin ka. Ganito si David. Sa paggising sa umaga. Yung paggising natin sa umaga, oh Lord, thank you. My lips, sabi ni David, my lips will glorify you. Kahit sa mumunting paraan, church, kapatid, yung Lord, thank you. Lord, I will glorify your name, Father God. Thank you, Lord. Tinataas kita, pinasasalamatan kita. Sa umagang pagkagising mo, yun yung agad sambitin. Ganito si David. Isang hari, may nahanap-hanap ang Panginoon. Pagpapinag-aralan nyo itong buhay ni David sa Book of Psalms, doon siya nag-confess. Diba? Alam naman natin, si David ay mang-aawit. Si David ay worshiper. Bago siya naging hari, nag-worship. Kaya siya nagustuhan ng Panginoon. Bago siya, nung nangangalaga pa lang siya ng tupa, ay worshiper na siya. Lagi siyang may awit sa Panginoon. Hindi siya nawawala ng awit. Alam niyo kapatid, di ba? May time tayo na mainit tayo. May time na masaya tayo, umaawit tayo. Lagi tayong nag-iisip ng maganda para sa Panginoon. Ang tanong, bakit nawawala yung time na yun? Bakit nawawala yung desire na yun? Alam niyo, nawala yung desire na yun, yun yung panahon nung nagkasala si David. Sabi niya, para akong batis na natutuyo. Di po ba? Di ba? Kapag tayo'y nakagawa na ng kasalanan, nawawala yung ating init at alam sa Panginoon. Ilan na ang nawala? Ilan na ang hindi na sumipot? Bakit? Kasi nawala na yung alak. Yung baliwala na sa kanila, okay lang na hindi na sila matin. Okay lang na hindi na sila maka-attend, hindi na sila makapunta, hindi na sila makarelate. Why? Gaya ng pinag-usapan natin nung kalang. Maybe they are spiritually dead. Wala nang pakiramdam. Hindi na ako. Hindi inayaan ni David na dumating siya sa point na wala na siyang pakialam. Na hindi niya na priority ang tungkol sa Diyos. But because of his desire, kapatid, pag meron ka pang maliit na desire, i-push mo yan. I-push mo yan. Yan ang magsasalba sa iyo para makabalik ka sa Panginoon. Desire. Okay? So, kapatid, yung desire mo ang magsasalba sa iyo. Ang desire mo sa Panginoon. O desire mo sa mundo ito. Ipanalo mo si Lord kasi ipinanalo ka ni Lord. Ipinaglaban ka ni Lord. O? Ipinaglaban tayo ni Lord. Ipaglaban natin siya. Nasain ng ating puso. Let the desire of our heart always is God. Lagi. Kasi hindi tayo talo. Hindi tayo talo. Sabi nga ni David, why? God's love is better than life. Higit pa sa buhay ang pagmamahal ng Diyos. Amen? Amen. Okay. Second is, number one is, if God is your desire. Number two is, if God is your delight. Okay. Delight. Sabi ng Tagalog, itong aking kaluluwa ay tunay na masisiyahan. Magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluway sa iyo lang nananalig. Kaligtasan ko'y tiyak dahil sa iyo'y nakasandig. Ang pagkakaligkas ng Tagalog. So no matter what trial comes into your life, you will be able to handle them properly
If, okay, ito na naman. If you make God your delight. Delight. Sabi, my soul will be satisfied as with the riches of foods. With singing lips, my mouth will praise you. Okay? Your delights affect your life. It affects your cravings. Di po ba? Madalas pa naman sa tao, kung saan siya masaya, doon siya pumupunta. Di ba? Katwiran nga na iba kung ano magpapasaya sa'yo. Gawin mo! Tama naman! Pero tandaan nyo, hindi lahat ng masaya nakakabuti. Paano kung hindi tama yung kasiyahan yan? Tapos, kang bata. Di ba? Yung kasiyahan mo, tinitikman mo. Sabi, my soul will be satisfied as with the riches of foods. Remember, okay? Yung kasiyahan mo, iniisip mo. Yung magpapasaya sa'yo, iniisip mo. Yung iniisip mo ay nakaka-apekto rin sa'yo. Sabi, on my bed, I remember you. Iniisip ni David. Kapag ka nasa isip mo, kahit nakahiga ka, nasa isip mo yan. Sabi, I think of you through the watches of the night. Pag tinula mo to, parang, di po ba, habang ako'y nakatingin sa langit, sa ulap, o sa buwan, diba? Iniisip kita. Diba, meron kayo, dumaan kayo sa pagiging teenager, nung time na na-inlove kayo. Siguro, naging tagpo ng buhay niyo yung nasa bintana. Kumusta na kaya siya? Ano kaya ang pinapay? Ano kaya ang pinapay? Diba? Habang iniisip mo yun, hawak-hawak mo yung letter niya. Ewan ko kung umabot kayo sa sulat yung letter. Love letter. Love letter. Diba? Sinusulat. Pastor, picture. Inunan ko pa. Tinatago pa sa... Kinukulang na O, pala. isa, nakaganyan niya. Diba? Nakaganyan niya. May picture, walang ibang pogi sa'yo, kundi siya lang. Tapos nakatingin ka sa malayo, pero siya yung nasa isip mo. Bakit nga? Bakit kaya hindi natin sa Diyos naman kami? Ang Panginoon, ang Diyos. Diba? Kasi kahit ka sa tumingin, siya yung may gawa niya. Tingnan mo yung buwan, siya ang lumika. Tingnan mo yung ulap, yung langit, yung araw, yung puno, siya ang lumika. Ang problema sa tao, lahat ng nakikita niya, hindi niya nakikita na ang Diyos ang lumaglang ng bagay niya. Bakit? Kasi hindi nila delight. Okay, your delight affects your life. Sabi, yung kasiyahan mo ay nagiging kaugnayan mo. Sabi niya, my soul clings to you. Your right hand upholds me. Okay? So, you are really hungry for God if He is your desire and delight. No? Again, kung saan ka gutom, yun ang kinakain mo. At kung anong kinakain mo o pinapasok mo sa buhay mo, ay nakaka-apekto ng malaki sa buhay mo. Kuha nyo, kapatid? Gets nyo? Kung ano, yung pumapasok sa isip mo, sa espiritu mo, sa puso mo, nakaka-apekto yun sa buhay mo. Kung ano, kung sino, pinapapasok mo sa buhay mo, makaka-apekto siya sa buhay mo. Subukan mo makipagrelasyon sa isang addict na tao. Dahil sa pagmamahal mo sa kanya, isang araw, addict ka na rin. Tingnan nyo si Whitney Houston. Di ba kilala niyo si Whitney Houston? Napakaganda ng boses. Alam niyo ba si Whitney Houston, galing siya sa isang dati siyang choir. Yung nanay niya originally ay choir. Si Ceci Winans ba yung kanyang nanay? So, si Whitney Houston ay galing din sa pagiging choir. Binigyan siya, pinagkalooban siya ng magandang tinig ng Panginoon. Kaya hindi basta-basta yung
kinita ni Whitney Houston sa pagiging singer. Na-in love siya kay James Brown. James Brown, di ko alam kung James, basta Brown ang apelido. Okay? Nung ma-in love siya, itong si James Brown, trivia lang. Kasi pag pinag-usapan natin ang music, 80% pwede ko sumabak yan. Si James Brown ay miyembro ng New Edition. Yung kumanta ng Call It Now. So, siyempre, nagkaiwalay na sila, nagkaedad, na in love si Whitney Houston kay James Brown. At tong si James Brown ay may bisyo. So, dahil mahal ni Whitney Houston, di ba? Sabi nga if I cannot beat you, I join you. Yun ang nangyari. Naging drug-dependent na rin si Whitney Houston. So, di ba namatay si Whitney Houston sa overdose? So, puro yan. Drugs talaga. Okay? So, kasi nawala na rin siya sa ano ng Panginoon eh. So, yun po yung delikadong bagay. Kapag ipinagpalit natin si Lord, sa kung sino man yung pumasok sa buhay natin, sa kung ano man yung pinapapasok natin sa buhay natin, ipinagpalit natin siya, doon ang punta natin. So, si David, alam natin, nagkasala siya, pero agad din si David, itinuwid niya, nagsisi siya. Bagaman, may consequence. Kapatid, tandaan niyo to kahit gano'ng kakamahal ng Diyos, pag nagkasala ka, may consequence. Hindi dahil gusto kang parusahan ng Diyos, pero nais lang iparana sa iyo ng Panginoon na sinaktan mo siya. Nais din maranasan mo. Nais din ng Diyos na maranasan mo kung ano ang epekto ng kasalanan sa buhay natin. Diba? Namatay yung pinagbubuntis ni Bathsheba, namatay. Pinanganak na nga yata. O para ipinanganak na, di ba? Yung bata. Ipinanganak na. Pero namatay. Kahit anong gawin ni David, nag-ayuno siya, nag-ano siya. Walang nangyari. Consequence. Kaya kapatid, kapag meron kang ginawa na nakalungkot sa Panginoon, ay tanggapin mo. Magsisi ka, pero kailangan ready ka sa consequence. Pero ang Diyos, mahabagin ang Diyos. Aalalayan tayo ng Panginoon. So, kung talagang desire mo, delight ng puso mo, kung saan ka gutom, yun ang kakain. So, pag nagpasok ka ng lason sa tiyan mo, tiyak, sira ang buhay mo. O ba? Kung ano yung pumapasok sa iyo, yun ang makaka-apekto sa iyo. Papasukin mo si Jesus sa buhay mo, tiyak aayos ang buhay mo. Di po ba, kapatid? Wala pang taong nagpapasok sa buhay niya, nang pinapasok niya si Jesus, wala pang taong nasira ang buhay. Bagamat, mayroong mga persecution. Alam niyo, natatanda ko nung meron akong kababata. Na born again kami. Sa akin, okay lang kasi nanay ko, Christian, kapatid ko, mga Kristiyano, walang nagpe-persecute sa pamilya ko. Siya, pinipersecute siya ng mga pamilya. Pati ako, pinipersecute din. Parang ayaw nilang barkada ko siya. Kaya wala silang magagawa, makapal mukha ako, pumapasok ako sa kanila. Talagang super close ako sa pamilya nila. Naging ano lang yung nagkaiba na. So, nangyari, pinipersecute nila yon. Ano mangyari ngayon? Nasa kulungan yung kababata ko na yun. Kung ano yung pumapasok sa buhay mo, makaka-apekto sa iyo. Subukin mo, papasukin yung katamaran sa buhay mo. So ano na susunod? Makukubi ka sa trabaho. Subukin mong papasukin. Di ba? Subukin mong papasukin ang Holy Spirit sa buhay mo.
ano mangyayari sa'yo? Napakaraming benefits. Ano mo, di ba? Ano ba yung fruits of the Spirit? So, imagine mo, lahat yun, magiging benefits, makukuha mo yung fruit. Magkakaroon ka ng ano? Ano yung fruit of the Spirit? Love. Peace. Joy. Peace. Long-suffering. Di ba? Magkakaroon ka ng ganun. Patience. Ikaw rin ang pag pinapasok. Pag pinapasok mo ang mundo sa buhay mo, si Satanas, pag pinapasok mo, ano sabi ng John 10:10? Nagpunta rito si Satanas upang To kill, to destroy, to kill, to destroy. to steal. Diba? Papatayin ni Satanas ang pangarap mo, nanakawin niya yung meron ka, yung joy mo, nanakawin niya yung patient. So kaya mag-ingat tayo kung sino yung tinatanggap natin, pinapapasok natin. Delight yourself in the Lord, and He will give the desire of your heart. No? Lagi mo lang iiyan yung sarili mo sa Panginoon. Huwag ka mag-alala sa desire mo. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord kung anong desire mo. Makita lang ni Lord. If you delight yourself in God's presence, He will give the desire of your heart. If God is your delight. Yung dapat sa umaga, dahil desire mo siya, you delight yourself. Sa umaga, sa gabi, lumulod ka o ano, nakatayo ka, naikha ka, pero siya yung nasa isip mo. Siya yung nasa puso mo. So, papasukin natin si Lord and the Holy Spirit. Tayo rin ang mag-evidence. Amen? So, pangatlo, third one is, and the last is, if God is your defense. Okay? D-E-F-E-N-C-E. Defense. Sabi rito, verse 9 to 11, they who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth. They will be given over to the sword and become food for jackals. But the king will rejoice in God. All who swear by God's name will praise Him, while the mouths of the liars will be silenced. Okay? So no matter what trial comes into your life, you will be able to handle them properly if, okay, ito na naman tayo. If you make God your defense. Okay, sanggalang, tagapagtanggol. Kung si Lord ang panlaban mo, tiyak lahat kakayanin mo. Niwala kayo doon? Pag meron kang Diyos, lahat kaya mo. Kakayanin mo yan. Hindi sa sarili mong lakas. Diba? Na-experience ni Paul to. Kaya ang sabi ni Paul, Philippians 4:13, ano sabi niya? Hindi nyo alam. I can do all things. I can do all things through Christ who strengthened me. Diba? Sabi niya, magagawa ko ang lahat, kakayanin ko ang lahat, matatapos ko ang lahat sa pamamagitan ni Kristo na nagbibigay ng lakas. Kakayanin, kapatid. If God is your defense. Kung si Lord ang panlaban mo, hindi yung sarili mong kakayanan, hindi yung sarili mong talino, si Lord lagi, I can fight for you. I can. I will fight for you. Diba sabi nga, I will fight for you, says the Lord of hosts. No. For the battle is not yours, for the battle is mine. Patatayuin ka lang ni Lord. Patatayuin ka lang ni Lord. Because the battle is for God, not yours. Pero, gusto ni Lord maipakita yung kapangyarihan niya through you. Kaya nga, I can do all things through Christ. Sabi, they who seek my life will be destroyed. They will go down to the depths of the earth.
Diba? Nung si David, hinahunting siya ng mga tao ni Saul, papatay siya, napagtagumpayan ni David lang. They will be given over the sword and become foods for jackals. Remember, church, remember kapatid, your defense can serve as your offense. Sabi, ngunit silang nagbabantang kumitil ng aking buhay, sila ang masasadlak sa malamig na libingan. Kung ano man yung pinaplano sa iyo ng ibang tao, may inggit sa iyo, may galit sa iyo na hindi mo alam, huwag ka mag-alala kapatid. Sila yung masasadlak. Alam mo kapatid, yung kinakain mo o pinapasok mo sa katawan mo can distract or defend you. O ba? May malinaw na mga pagkain na sisira ng buhay natin. Junk food, high in cholesterol. Alam natin na mayroong mga makakasira sa atin. Minsan, parang weight din, no? Alam mong bawal sa iyo yung pagkain yon. Tapos, pag-pray mo, do you think God answer you? Yung ano mo yung makakasira sa iyo, Lord, bless mo po ang pagkain to, pakalinisin mo po ito. Pero sabi ng doktor, bawal sa iyo yan. Maaaring ikamatay mo pag kumain ka ng kumain. Eh, ikaw, hindi. I can eat by the blood of the Lamb. Hindi na pay tawag doon, that's foolishness. Diba? Yung alam mo, mapapahamak ka, alam mo, dahil yung ikapapahamak mo, alam mo, ayaw din ni Lord yun. The Lord will agree with your doctor. Pero ikaw, ay, hindi, by faith. Kakainin ko tong tawag dito, ano ba yan, yung aligi ng talaban. Tong bahay, tong lechon na ito, sasapangin ko to. Di ba? Oh. Hindi kaya nga, hindi dahil masaya, okay na, hindi ko mo masarap, tama? No. Hindi lahat ng masaya ay tama. Hindi lang lahat ng masarap makakabuti. Mas marami nga yung masarap nakakasama. So, karamihan sa atin dito, alam mo sa sarili mo kung ano ang pagkain na makakasama sa iyo. Di po ba? Noon, wala tayong disiplina. Salamat sa Panginoon, nakilala natin siya. No, talagang kung makainom ako ng patis. Kaya tawag sa akin noon dati, Ben ang patis. Yung patis na kasi kami, nabotas, gawa ng patis. Pinapaligo namin yung patis. Yung masarap na patis, hindi nyo natitikman yung kami nakakatikim. Yung mga unang patak na. No? Karamihan sa nabotas, hindi makakain ng walang patis. Pero salamat sa Panginoon dahil sa wisdom natutunan ko ay yung katawan ko. Hindi ko pala katawan to. This is God's temple. A Holy Spirit. Temple of the Spirit. Na dapat pangalagaan natin. Kontrolin natin yung mga inilalagay natin dito. Dahil hindi atin ito. Kapag ito ay nasira, pananagutan natin ito. Kaya yung mga namatay sa sakit, namatay dahil sa sobrang inom, namatay sa sobrang paninigarilyo, pananagutan mo yan sa Diyos. Sinira mo yung templo ng banal na Espiritu. Di ba sabi ni Paul, hindi nyo ba alam na ang yung katawan ay hindi sa inyo? Pagkos ito'y pinalanahan ng banal na Espiritu. Kaya dapat, piliin natin, maging maingat tayo sa pinapasok natin sa ating katawan, literally sa ating katawan, and sa ating buhay. Dalawa yan. Nakaka-apekto. So, let me give you a wise advice. Kainin mo yung mga pagkain na magdidepensa sa iyo. Kainin mo yung kahit na yung kumakain ka ng carrots lang,
Eh, yun naman pala ang magpapalakas sa'yo. Diba? So, anyway, nakikita ko nga, natututunan natin yan. Diba? Yung magdidepensa sa katawan mo dahil yun yung magiging opensa mo. You are really hungry for God if He is your defense. Pag siya yung pananggalang mo. Yung lahat ng ginagawa mo, iisipin mo muna, kasama ko ba si Lord dito? Kasi kapag hindi will ni Lord yan, hindi ka sasamahan ni Lord. Kapag hindi niya yan gusto para sa iyo, hindi ka niya sasamahan. Tama ba itong kasama kong tao? Okay ba to? Okay ba to? Lagi ako nasa karaoke. Okay ba to? Lagi kami nanonood ng sine. Kailangan yung mga pinapasok natin sa katawan natin, sa buhay natin, naka-align sa will ni Lord. Yun yung sign na you are hungry for God. Okay? So, what are the vital signs? What are the 3 vital signs of a person who is hungry for God? Kung nag-aral kayo. Ano? If God is your desire. Number 2. If God is your light. And number 3. If God is your defense. Amen. So, maigi pala yung ganito. Nakikinig kayo, no? Wala nang ganyan-ganyan. Okay? Seeking after God should be our most important priority. Yung priority, importante priority mo, si Lord. Si Lord, ang maging priority mo. Ako, inano ko na sa buhay ko, paglinggo, priority ko si Lord. Kahit saan ako makarating, priority ko si Lord paglinggo. Kahit anong ginagawa ko, titigil ako. Kahit nung nagka-COVID, paglinggo, kasi may business ako, LPG, paglinggo, yung boy ko lang, kasi binawalan ko siya, sabi ko, huwag ka lang pamasok ng linggo, pero makulit pasok ng pasok. Wala naman daw siyang ginagawa. Sige, pero ako linggo, naka-online ako. Tapos, priority natin sila. Most important priority natin. No matter what pressure comes into our life, or into your life, you will be able to handle them properly if you maintain this one priority above all else. Earnestly seek after God. Be hungry for God. Kapatid, who among you here wants to put Jesus in your life? Ilagay mo si Jesus sa buhay. Yung nakadikit na siya, kahit naliligo ka, hindi natatanggal. Nakadikit. Parang nakatato na siya sa katawan mo. Kahit tumanda ka, kahit mamatay ka, nandyan siya. Believe me, kapatid, Jesus can affect your life. Malakas makahawa si Jesus. Kapag si Jesus kayo nasa. Tandaan niyo, pag pinapasok mo si Jesus sa buhay mo, kapag naka-apekto siya, hinayaan mo maka-apekto siya sa buhay mo, magugulat ka. Nagbabago pati pananalita. Dati kang mahilig sa puto kutsinta. Magiging praise the Lord. Minsan, di ba? Nangyayari ba sa inyo minsan? Amen. Hindi ka na umoo, amen. Kahit iba yung kausap mo, amen. Kasi naka-apekto na si Jesus sa iyo. He will cause your salvation. He will cause your restoration. He will cause your provision. Siya ang dahilan kaya ka nagkaroon ng kaligtasan. Siya ang dahilan kung bakit tayo na-restore. At siya ang dahilan ng lahat ng provision na po pwedeng tumama sa atin. Sabi niya, Oh God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. In a dry and weary land where there is no water. Kaya pala si David nung tinawag na a man after the heart of God.
Kasi priority ni David ang Diyos sa buhay. Kaya dahil sa pagmamahal ng Diyos kay David, kahit nagkasala yung anak niya si Solomon, inalala pa rin ng Diyos yung kanyang tipan kay David. May itinira pa rin kaharian. Church, let me ask you. Is there an area in your life that is dry? Meron bang tuyo, dry sa buhay mo? Meron ba sa part ng buhay mo, sa area ng buhay mo na dry? Or is there an area in your life that is experiencing crisis? Kung meron, kapatid, make Jesus your God. Be hungry for Him. Lagi kang maging gutom, lagi kang maging uhaw sa salita ng Diyos. The more na naghahanap ka sa Diyos, the more na makakasumpong ka. At the more na nakakasumpong ka, the more na lumalalim ka. At the more na lumalalim ka, the more na pagpapalain ka. Ganun lang yung kapatid. Habang naguhukay ka, lalo kang nakakakita. Halukay mo ng halukay ng salita ng Diyos, mas maraming kayamanan kang makukuha. Hungry for God. Hungry. Lagi tayo magutom sa Diyos. Lagi tayo magutom. Yung wala kang priority kundi si Lord. Especially pag Sunday. Hindi ko naman sinabing, hindi naman tayo ini-encourage ng Bible na hayaan na natin yung mahal natin sa buhay, pamilya na. No. Ang sinasabi lang dito, prioritize mo sa buhay mo, sa puso mo si Lord. Kasi hindi ka tao. Kapatid, hindi ka tao. Hindi ka ililigtas ng asawa mo. Si Jesus pa rin ang magliligtas. Talo na siya. Hindi ka dadali ng pamilya mo sa langit. Si Jesus pa rin magdadala sa langit. But it doesn't mean na iwan mo ang pamilya mo. Ang sinasabi rito, huwag kang mawala. Huwag mawala yung alab at init ng pagpamahal mo sa Panginoon. Kasi never na nawala ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Never tayong iniwan ni Lord. Madalas, tayo lang talaga ang umaalis. Diba? Tayo lang ang nagwawala. Maraming Kristiyano, hindi naman talaga nawala, nagwawala lang. Sabi nga, hindi apektado si Lord. Lagi yung sinasabi sa inyo, hindi apektado si Lord kung umating ka o hindi. Lord pa rin siya. Hindi apektado si Lord kapag nagtampo ka sa Kanya. Ikaw ang maapektuhan. Bakit? He is the source of all blessing. Siya yung panggagalingan ng kailangan mo. Tapos magtatampo ka sa Kanya, ngek-ngek mo. Bela. Saan ka pupunta? Nasa Kanya yung kailangan mo. Kailangan mo ng lakas, nasa Kanya. Kailangan mo ng hininga, nasa Kanya. Paano kung nagtatampo-tampo ka kay Lord? Tatampo-tampo ka sa akin. Tanggalin ko nga yung hangin sa paghinga. Diba? Kaya, hindi ko maano, no? Kung ano yung, sabi ko nga ako, nalulungkot ako talaga. Maraming Kristiyano sa Japan. Maraming Kristiyano. Madali lang para sa kanila. Hindi mo na ako ate. Ay, meron akong lalakarin. Tsaka, ang daling mag-set ng date, tatamaan yung Sunday, okay lang. Hindi ako pero kasi na-experience ko na, ipinaglaban ko. Hindi ko sinasabing, ang pananampalataya ko, mabuting Kristiyano ang pamuhay. Hindi, ipinaglaban ko si Lord hanggang sa, kahit matanggal ako sa trabaho, dumating ako sa point na matatanggal ako sa trabaho. No, okay lang. Pero hindi man ako natanggal. Tinitingnan lang ni Lord kung gaano mo siya kamahal.
Tingnan lang ni Lord. Ngayon, kung matanggal ka yan, sigurado, gusto ni Lord, yung best work ang ibibigay, best company ibibigay sa iyo. Kasi, pinaprioritize mo siya. Kapag priority mo si Lord, believe me, kapatid, priority ka rin ni Lord. Palapit na ang lamig. Sigurado ako, habang lumalamig, maraming Kristiyano rin ang nalalamig. Diba? Hindi na makakatahan. The more na lumalamig, the more na painitin mo naman ang pag-ibig mo sa Diyos. Amen? Tandaan natin, kapatid. Ako po, total, tayo nandito na rin lang tayo. Gawin na natin ng 100% yung pag-ibig natin sa Panginoon. Ibigay na natin. Kanina, mayroon akong naano sa TikTok. Sabi, kung mawawala ka rito sa mundong ito, hindi ka rin naman tali kung ginawa mo yung para sa Panginoon. Kasi wala. Sabi nga ni Job, hubad akong dumating sa mundong ito. Hubad rin akong aalis. Yung bahay mo, hindi mo lang madadala yan. Yung alahas mo, pera mo, hindi mo yan madadala. Maiiwan yan. Ang masakit niyan, maiiwan mo yan, hindi mo alam sino makikinig. Enjoy, sabi nga, enjoy mo yung buhay mo, maiksi lang yan, sabi ng iba. Tama naman. Pero, yung i-enjoy mo na wala si Lord sa buhay mo, yun ang mali. Asarap na ini-enjoy mo yung buhay mo, na alam mo kung saan ang gagaling yung mga nagpapasaya sa'yo. Huwag tayong tumulat sa iba na ginagawa nila yung ikaliligaya nila sa sarili nilang paraan. Hayaan mo si Lord ang gumawa. Trabaho ni Lord yan. Basta ang sabi lang ni David, hanapin mo siya. In-encourage siya ni David, gaya ni David, sabi niya, I long for every morning si David. Kaya kahit nagkasala si David, tinanggap pa rin siya ng Diyos kasi nakita ng Diyos yung puso ni David. Hungry for God. Kapatid. If God is your desire, if God is your delight, if God is your offense, you are in the right track. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. To God be the glory. And good day. And tawagan ko sino man